Okay, pauwi tayo. So dito kami sa Katanawan, sa Villagresi. Sige po, salamat. Maraming salamat po. Okay, dito tayo. Dito daan kasi yung dinaanan sa harapan. Hindi na pwede kasi umakyat na yung dagat doon, nag high tide na. So dito tayo dadaan. Alangan tayo dito kasi hindi tayo masyado marunong off-road. Dito tayo, kakanan tayo dito. Oops. Kakaliwa tayo dito. Gandang tanghali po. Nakakaya naman kung hindi natin kaya kasi si ate kaya. Yun o. Lagay mo muna dyan. Pag dumulas, huwag kang malikot, huwag kang matakot ha. Huwag kang matakot pag dumulas. Alam mo ba yung bahay nila? Ah. Naglalakad po. Pasalubong na lang po. Salamat. Traffic na. Okay, pauwi kami. Sana makakuha na natin yung part ng kalsada na naputol yung video natin kasi nalobat na yung camera natin. Hindi kinaya ng charger. Hindi kaya ng charger natin. Pagka charge natin yung dalawang baterya, hindi siya nag-charge. So, kailangan natin mag-research ng charger na pwedeng fast charger. Yung kakabit natin dito. Kung pwede. Tatanungin natin si Press kung pwede yun. Kung posible. Baka naman kasi malobat yung baterya kapag fast charger. Pero hindi natin alam. Konti lang naman kinukuha nun. Ito, naka-flasher. Okay. Condolence po. So 12:19. So alas 12 na lang para wala nang butal. Mag-stop over tayo after mga 1:30 siguro. Yun ang tubig. So yung 7.5 hours natin magiging 8 dahil dito. Ang bagal. Oops, may mga nag-overtake pang truck. Ayoko dyan. Hindi pala truck. Yung parang baby bus. Yun, kalusot na tayo. Pansin nyo, nagbubusina na tayo ngayon. Hindi pwede yung ilaw-ilaw lang dito eh. Hindi nila pinapansin, kailangan magbusina ka. Okay, simula na yung mga kurbada. Left turn. Dito tayo mag-iingat. Slow down lang. Okay. Hindi tayo expert sa cornering Pero sabi ko lang yung iniisip ko pa tayo. Hindi nga tayo nag-banking yung ginagawa ko pagka nasa corner. Yung tingin ko lang na safe, lang to, assumption lang ng isang beginner rider. So dahan-dahan lang, entry speed. Nakakatulong itong mapa. Nagaya sabi ko kanina, nakahapon pala. Nakakatulong yung mapa para makita ko kung gaano ka-tight yung corner. Kaya sabi ko, pa nagda-downshift ako para bumagal din, dagdag sa engine brake, sa preno ko. Tapos pagliko ko, pag yung exit, may power siya. Kasi minsan pag nagkakamali ako ng downshift, kulang. Pag exit, ang hina ng hatak kasi nga mataas yung gearing mo. So yun nga, pag papunta tayo, natuto tayo ng mga ganun. Experience, experiment. Saka natin kailangan mag-carry ng speed kasi hindi naman tayo nagmamadali. Slow down lang tayo sa corner, tapos exit na lang bumawi. Pero hindi rin ako
strong exit. Hindi naman kailangan. Basta importante safe. Gaya niyan, hindi natin kailangan mag downshift kasi open. Ito, right turn. Yun, na-enjoy ko. Ang ganda nung pinuntahan namin na ano. Hindi ba maganda, tama lang. Pero sa presyong 3,000 4 packs pwede na, ang ganda. May pool siya tapos dagat. Yung Villa, kalimutan ko yung pangalan. Villa Grenzy, lagay ka na lang dyan yung ano, Facebook page nila. Kung sakaling magawi kayo dito, check nyo yan, okay din. Tapos yung papasok, sa harapan kami ng, kasi pagpasok parang ano eh, rough road. Sa harap ka dadaan ng dagat. Nung pauwi na kanina, hindi na pwede sa harap kasi umakit na yung tubig hanggang doon sa harap ng resort. Wala nang dadaan, doon ka dadaan sa likod. So kung kotse, tingin ko parang maghihintay ka talaga bumaba. Maghihintay ka bumaba yung ano. So mga hapon pa kayo mag-check out dapat. Kasi ano, walang dadaanan. Kasi nakita ko nakaparadang, pwede siguro ipasok dun sa loob. Pwede naman, maluwag naman yung parking sa loob. Pero hindi nga kayo makakadaan sa harap. Eh yung daanan sa likod, motor lang kasya. Okay din, ganda. Na-enjoy ko, na-relax ako eh. Yung pagod ko papunta, nawala eh. Kaya ganda, gusto ko yung ride namin ni Mrs. ngayon. Tapos yung ano pa, akala ko 4 hours lang, yung pala yung inad na stop ko para maiwasan ko yung bitukan ng manok. Pagdating dun sa 4 hours na unang stop, may 2 hours pa pala. Tawa ni Mrs. Akala namin malapit pa. 6 hours yung sa Google Maps, pero nabot tayo ng 7 and a half kasi may mga stopover. Alas 5 kami umalis, nawatin kami mga 12:30. So dahan-dahan tayo kasi pakaliwa tayo. So yung kasalubong natin may chance mag-overshoot dito. Yun lang, hindi naman kailangan mabilis sa corner. Kung tingin nyo, nakakabawas ang pagkalalaki ng pagiging rider, eh mahirap naman pagka hindi ka marunong pipilitin mo, di ba? Kagaya ko. Okay, masaya yun ang naging ride namin. Tapos nilalaw nga namin yung ano, kapatid ni Mrs. na vet, tsaka yung mister niya na vet din. Shoutout nga pala kay Doc Debbie at Doc Rose at saka kay Ivan, yung baby nila. Yung baby, malaki na, magbibinata na eh. Ang tangkad na eh. Saya, kahit kami lang. Kaya pag uwi, ang dami pa naming bit na ano, pet supply ba tamang term nun? Basta may next card pa ako eh. Mahal nun. Kontik na naman tayo ng doggy. Dirigdan ko kasi yung busina. Hindi ko kasi kabisado eh. Kasi nga hindi ko siya ginagamit, di ba? So ngayon medyo nakakabisado ko na. Pero minsan tinitignan ko pa din. Tight to. Bagalan natin ng todo. Diba? Laking bagay si Google Maps pagka ganun. Alam mo kagad na tight, hindi ka manghuhula. Lalo na lahat ng experience. So importante rin talaga na may baterya, may charger. Sa cellphone may charger, okay. Hindi siya nalolobat. Pero hindi rin siya ano natadagdagan. Pero okay lang, hindi mamamatay yung navigation natin, di ba? Kapag pupunta kayo dito, siguraduhin nyo na mayroong charger or something na para hindi malobat yung ano nyo. Power bank yun. So ito rin yung biyahe pa uwi ngayon, parang wala masyadong sasakyan. Sana, wag lang mababate. Kasi wala kasabay, di ba? Wala nasa likod natin, walang mga truck. Papunta tayo, medyo may mga truck eh. Syempre, biyaheng probinsya, mayroon talaga yun, hindi may iwasan.
Pero Sunday ngayon. So ito yung part na ano, hindi natin na-record kasi nalobat na. Sana magustuhan nyo. Kahit di tayo masyado marunong bumangking, ang bagal na makapasok natin. Ano lang, yung view lang, na-share ko lang sa inyo. Try natin mag-overtake pagkatapos ng pakanan. After dito kasi diretso eh. Kung diretso ka, okay lang. Tsaka hindi pa akyat or pababa. Yung paakyat tapos pababa yung kabilang side, yung hindi mo makita nasa unan. Nakailang ako eh. Tama kung may maps talaga ano, na advance mo makikita na ano, pwede ka overtake kung may lubak. Joke lang. Hindi mo makikita yung lubak. Ito na, gaano na yata, slow down na. Hindi pala, siya lang pala mag-isa. Ito yata yung kasabay natin kahapon na papunta eh. Ay hindi. Hindi kasi suot nila kahapon yung group ano nila eh, yung jersey nila eh. Eh syempre kahapon pa yun, ano naman laban nila yun dun. Huwag na lang, mabuti na yung safe. Pero pasok naman kung pumasok tayo, walang kasalubong eh. Tsaka parang mabilis naman siya magpatakbo. Bigyan natin ng space. Ito yung magiging ano natin, guide. Ito yung reference natin, yung takbuhan niya. Ibig sabihin, pag nag-slow down siya, may nakikita siya, may dahilan. So kung sakaling di man natin makita yun, may reference tayo kung anong gagawin natin. Kung slow down din ba tayo or overtake tayo. Pero pagka ganyan, yung pacing niya, paano ba yan, bumibilis na siya, lumalagpas siya ng 80. Sabayan mo lang din, pero bigyan mo na lang ng space na malaki-laki para may braking distance ka. Space cushion. Kanya may aso. So siya yung unang makakita rin sa aso. Yan, kakaliwa. Kasi may nagbabike. Kita na agad natin. Well, kung tayo mag-isa, makikita naman natin yung nagbabike na yan. Pero mas maganda may sinusundan para magre-react tayo doon sa decision making niya. Parang di tayo dumaan dito kahapon. Dumaan pala. Nalala ko to. Diba? Okay naman eh. Okay naman yung pacing niya. Hindi naman tayo nabibitin sa kanya. Totoo kasi naiwanan pa nga tayo. Which is okay lang. Basta andyan siya sa unahan natin. Ulitin ko, nag-react lang tayo sa reaction niya. Hindi tayo susundin yung gagawin niya. Oops. Taas pala nun. Kawawa naman si Mrs. Sakit yun pag nakaangkas ka. Ramdaman ko eh. Yung hindi ko nararamdaman na bako, nakasaktan si Mrs. Gaya nun, kumanan siya. May idea na tayo kung bakit siya kumanan. Yung nagkaroon tayo ng idea. Kagaya sabi ko, porke mo overtake siya, overtake man din ba tayo? Kung hindi natin kita, siya kita niya, hindi tayo overtake. Okay, ito yung mga puno na gusto ko. Ganito yung mga gusto ko kalsada. Parang ang ganda tignan. Tumawid, naiwanan tuloy tayo. Okay lang, kaya ko naman mag-isa eh. Tsaka huwag kayo ma-pressure na ano, kinuha niya yung corner na mabilis. Kasi ngayon yung reference natin, meron din tayo kabilis sa corner na yun. Siyempre doon pa rin tayo sa saan tayo komportable. Okay, ito busy area. Slow down tayo. Slow down tayo ng todo. Pero ano, tingnan nyo yung reference natin, nandun lang siya oh. Hindi, hinto na pala. Pero ibig sabihin, slow down tayo, nagbigay tayo sa ibang
kasama rin sa kalsada. Ibig sabihin ganun lang kalayo yung nawala sa atin. So okay lang, di ba? Yan, wala na tayong sinusundan. So balik tayo sa dati. To ganito. Sa ganda pa ng kalsada. Sarap mag chill ride dito. Kaso tapos na. Teka lang, ito yata may may flag eh. Green Nokma, alis dyan. Green, bilisan mo sir, green. Pero may mga pumapasok, dahan-dahan tayo kasi nung tayo dito hindi natin alam yan, pumasok tayo kahit red. Doggy. Okay. Alam ko may isa pang ganyan eh. May ilaw na, nakalimutan kong pakarga ng gas. Ayan. Doon kasi sa Flying B walang credit card. So kung wala dito, cash na lang. 2 bar para man abot tayo sa next gas station. Sana. Na-enjoy ko masyado yung biyahe, nakalimutan ko magpagas. Nakatakot yung bus. Grabe mga tutok dun sa tricycle. Ito may mga bus, sana may malapit na gas station na dito. Ewan ko, nabutan pa ito mabidyohan nung stop checkpoint. Check tayo likod. Thank you. Medyo tight to. Good job sir. Delikado yung ginagawa mo. Kailangan tayo mag stop over muna sa gas station. Nakangawit na yung balikat ko. Parang hindi ko naalala na dumaan kami dito kanina. Nakahapon. Baka lang, nalilito lang ako. Dali lang sir, may kasalubong eh. Takot ako eh.
Nakalimutan ko yung pinagpagasan natin. Hindi ko kilala eh. Pero no choice na tayo. Baka maubusan tayo dito. Mahirap na. Medyo maambon na. Punas lang tayo helmet. Ayusin lang tong charger ko. Alisin ko lang. Baka mabasa eh. Maaraw naman na. Kaya may napatak pa rin sa helmet ko. Tinanggal ko lang yung charger kasi baka mag-short eh. Good job, sir. Mahirap na mga liguan dun. Nakatakot. Nakita nyo, todo slow down tayo. Bababa pa. Okay, dito na tayo sa bayan na naman to. Anong bayan to? Wala talaga tayong alam. Ito yung parang may pesta-pesta ano, banderitas. Unisan. Paahon, truck, ano kasi siya eh, bus. Nakapuno rin ng pasahero yan. So mabilis patakbo yung mga bus eh. Ibig sabihin meron, baka meron din sa ano, unahan niya. Or dyan sa paahon na lang talaga, hirap siya. Wala nga, dyan sa paahon lang talaga. Nga pala, happy birthday kay Press JC. Birthday niya kahapon o isang araw. Hindi tayo nakapunta sa General Assembly dahil nga dito kailangan natin hatid si Mrs. sa Quezon. Gusto ko overtaken yung bus kaso wala eh. Mag-stop over na tayo. Ganun din, maunahan lang din tayo nyan. So habulin na naman natin siya. Naabutan pala ibig ko sabihin. So wala. Oo, drive na lang. Hindi pwede, magpapahinga na ako. Nakigilid-gilid na lang. Pahinga? Pagod na ako. Wait lang, wait lang. Okay, lilipat na kami ng pwesto. Yung may tindahan. Gutom naman si Mrs. Go! Hmm? Sarap nung chami. Doon ako nakakain nun. Buti na lang tinry namin. Sarap din. Matamis siya, tas maanghang na pansit na may sabaw ng konti. Sarap. Ay sisig dyan, sarap. Sobrang crunchy. Padaan kayo, try nyo. Rice and Dine. Ganda. Ganda pa ng pangalan. Sana tapos na yung liko-liko pag madilim na. Nahirapan tayo pag madilim. Slow down lang tayo. Ang laki niyan eh. Baka iwasan niya yung nakaparada. Mahagip pa tayo. Yan o. Katakot. Ang laki. Ambon na naman.
Nakalusot din sa truck. Lakas ang mga nagbabike na to. Ako nga nagmumotor, napapagod eh. Sila may padjak eh. Thank you. So natapos na tayo sa isang bayan ulit. Hindi kayo magkasundo kasi na-overtake. Okay, mukhang natapos na tayo sa mga liko-likuan. Dito na tayo sa mga traffic naman. Daming karga nito. Ano karga nito? Kahoy. Yung yung nyug. Puno ng nyug. Yun ba yun? So bagal dito. Traffic na kasi. Orsa ba? Mas 4. Okay, mapagod na naman tayo. Sakit na naman yung balikat natin. Nakapagod na ako. 43 minutes pa lang tayo nagmumotor. Pagod na ako. Lahat ng balikat ko naninigas. Nangangawit pala. Okay, kakatapos ko pahinga. Sakit na kasi ng balikat natin. Papagod na yung balikat ko kaagad. Kakasimula pa lang natin eh. Naubos na kagad yung nirelax ko sa nung nagpahinga tayo. Narelax ako, tanggal yung pagod ko dun eh. Ang sarap eh, nature eh. Okay, dito tayo. Stop over, lobat na naman. Stop over lang kami sa may McDo, sa may bypass road. Tiyaong yata to.
Tagal pa oh, 2 hours and 30 minutes, pagod na ako. Hindi naman ako inaantok, nakapagod lang ako, nasakit yung balikat ko. Nemic eh, mahinang nilalang. Isang nemic. Ayun, kahit napagod, masarap pa rin. Nag-enjoy pa rin ako. Nakasar lang ako sa katawan ko, ang hina na. Para sa bagay, hindi naman talaga tayo nagmumotor ng malayuan. Isa to sa mga pinakamatagal, parang Baguio. Yung Baguio kasi parang mas madali yun, kasi puro expressway yun. Ito hindi eh, hindi pala biro. Kahit Quezon lang, nakakapagod. Na-imagine ko tuloy yung mga nag-Ironman. Di ba, tindi nun. Tapos konti pa yung pahinga nun. Okay, ang luwag na. Buti dito tayo tinuro ni Google Maps sa bypass. Wala tayong alam dito sa mga kalsada rito. Alam ko nadaanan namin to pero di ko naalala. Pumunta kami ng Bicol. Mahina talaga tayo sa kalsada eh. Bagito. Sakto, nakasar tayo. Bagito ko pa magmumotor. Quezon lang, naiyak ka na. Traffic kasi go pero hindi pa rin tayo nakakaabot no? Ang bagal lang andar. Di ba dapat mabilis yan kapag matagal na nakastop. Pero umabot tayo sa isang go ang tagal nung go nila dito. Dilim na, lagot tayo. Wala pa tayo sa expressway. Sabi ko pag madilim na, nasa expressway na tayo eh. Dito lang yung nagta-traffic. Sana. Tsaka dito sa SM. Hindi. Dun traffic pa rin dun. May nagmamando na pala dito. Sa wakas, expressway. Astro. Okay, expressway. Kung malobat na, tingin ko na matindi sa pagsama. Pero kung hindi pa, tuloy natin. SLEX. Pero dahan-dahan lang tayo kasi hindi tayo dumadaan dito eh. Dito lang tayo sa slow lane. Ginabi na tayo. Sira-sira na dito. So inaayos naman yung gitna. Ano kaya ang ginagawa dyan? Skyway. Ganda yan kung skyway. Tama, dapat doon tayo sa left side. Kasi daanan ng truck to. Pangit yung kalsada. Pagod na ako. Konti na lang, expressway na to eh.
Okay, tuloy ligaya. Pahinga lang ng konti. Okay, malapit na tayo. Thank you ng matindi sa pagsama. Hanggang sa muli. Bye-bye.